Mainit ang hangin sa isang lungsod sa Visayas. Amoy usok ng tambutso, panis na mantika at alikabok ang paligid. Sa ilalim ng isang tulay, sa isang sulok ng underpass, nakaupo sa sahig sina Eric at Alvin, kapwa 16 na taong gulang. Manipis ang kanilang mga katawan, pudpod ang kanilang mga tsinelas at halatang sanay sa gutom. Magpinsan sila pero sa tagal nilang magkasama sa hirap, para na silang magkapatid. Hawak ni Alvin ang isang plastik na milamang natirang soft drinks mula sa basurahan. Pare, aniya habang iniabot ito kay Eric. Mukhang may natira pa malamig pa nga ng kaunti. Kinuha ni Eric ang plastik, dahan-dahang uminom. Bahagyang napangiti. Matamis pa, sayang kung tinapon lang. Sumandal sila sa malamig na pader ng underpass, tahimik na pinagmamasdan ang mga dumadaang sasakyan sa itaas. Ilang hakbang mula sa kanila, may natutulog na matandang palaboy. Sa kanto, may batang babae na naglalako ng sampagita. Naalala mo pa si Lola? Tanong ni Eric, nakatitig sa dilaw na ilaw ng poste. Hindi ba't ngayon yung araw ng pagkamatay niya? Sagot ni Alvin. 3 taon na, pero parang kahapon lang. Tahimik silang dalawa. Tanging ingay ng trapiko at tawanan ng mga kabataang may dalang milk tea at bagong cellphone ang maririnig mula sa taas. Namiss ko yung lugaw niya, ani Eric. Yung kahit walang sahog, basta may luya at pagmamahal. Parang fiesta na. Hindi lang yon, sabat ni Alvin. Namiss ko rin yung sermon niya. Pero sa totoo lang tol, kahit anong payo niya, wala namang nagbago sa buhay natin. Napalingon si Eric. Anong ibig mong sabihin? Yung mga linyang magpasalamat kahit mahirap, huwag gagawa ng masama, kahit anong bait natin, gutom pa rin tayo. Tapos sila, yung mga mukhang walang pakialam, abat na kamamahaling damit pa. Napakunot ang noo ni Eric. Hindi ibig sabihin na hindi agad umayos ang buhay natin, mali na yung tinuro niya. Baka naman kasi, sabat ni Alvin, hindi sapat ang dasal. Baka kailangan na talaga ng diskarte, kahit medyo liko. Hindi sumagot si Eric. Tumingala siya sa madilim na langit. Sa isip niya, bumalik ang huling gabing kasama nila ang kanilang lola. 3 taon ang nakalilipas. Maalinsangan ang gabi. Ang munting barong-barong nila ay puno ng lamok at ang bubong ay may tagas. Sa loob, si Lola Miling ay nakahiga sa papag, maputla, pawis na pawis at halos hindi na makagalaw. Eric, Alvin, tawag ng matanda. Mahinang-mahina ang boses. Lumapit kayo. Dali-daling nilapitan ni Eric. Agad niyang pinahiran ng malamig na bimpo ang noo ng matanda. Si Alvin naman, bagamat halatang nabibigatan sa tanawin, ay lumapit din. Tahimik lang at seryoso ang mukha. Mga apo, bulong ng kanilang lola. Hindi ko alam kung magigising pa ako bukas. Pero bago pa man ako kunin ng langit, gusto kong may maipabaon sa inyo. Lola, wag po kayong magsalita ng ganyan. Nangingilid ang luha ni Eric. Gagaling pa po kayo. Ngumiti si Lola. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay habang hinahaplos ang pisngi ni Eric. Makinig kayo sa akin. Ito ang iiwan kong aral. Tahimik sina Eric at Alvin, parehong nakayuko, parehong kinikimkim ang lungkot. Kahit gaano kahirap ang buhay, patuloy ni Lola, matuto kayong magpasalamat. Kahit ulang pananghalian, kahit saging lang ang hapunan, ang pusong marunong magpasalamat, palaging may pintong binubuksan ang langit para sa kanya. Tumingin si Eric sa kanyang lola. Damang-dama ang bigat ng sinasabi nito. Habang si Alvin ay nakakunot noo, tila hindi kumbinsido. At higit sa lahat, dagdag ni Lola, huwag kayong sasabak sa kasamaan. Kahit gaano kayaman ang isang tao, kung ang yaman niya ay galing sa masama, tulad ng droga, panloloko, ay parang apoy yun, apoy na susunog sa kanyang kaluluwa. Napailing si Alvin, pero Lola, paano po kung yun lang ang natitirang paraan? Paano kung wala ng ibang daan kundi ang liko? Tumitig si Lola sa kanya. Mahina ang katawan, pero naniningning ang mga mata. Apo, laging may tamang daan. Baka mas mahaba, baka mas matarik, pero ligtas. Ang tanong,
Handa ka bang tiisin ang hirap habang pinipili ang tama? Tahimik si Alvin, tumingin sa labas ng bintana. Parang ayaw pakinggan. Ang kayamanang galing sa mali, bulong ni Lola. Parang ginto sa ibabaw ng lason. Akala mo'y sagot, pero unti-unti kang papatayin. Napahawak si Eric sa middib. Lola, pinapangako ko po, kahit anong mangyari, pipiliin ko po ang tama. Ngumiti si Lola. Alam ko, apo, alam kong kaya mo. Pagkatapos ay tuwingin kay Alvin. At ikaw, Alvin, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi galing sa pera, kundi sa paninindigan. Napabuntong hininga si Alvin. Sige po, Lola, pangako. Ngunit sa loob-loob niya, may bumubulong. Paano kung hindi sapat ang tama para mabuhay? Ilang minuto pa ang lumipas. Humigpit ang hawak ni Lola sa kamay ni Eric, saka dahan-dahang bumiiw sa hininga. Tahimik, walang sigawan, walang iyakan, tanging katahimikang lumamon sa gabi. Sa kasalukuyan, nakahiga si Eric sa ilalim ng karton, nakapikit, ngunit gising. Lola, bulong niya sa hangin, kung naririnig niyo po ako, salamat. Kahit mahirap, sinusubukan ko pa rin pong piliin ang tama. Sa di kalayuan, nakaupo si Alvin sa gilid ng bangketa, hawak ang isang flyer na nagsasabing, "Quick cash, no questions asked." Pinitigan niya ito, at sa puso niya, muling bumalik ang tanong. Kung ang tama ay laging gutom, mali pa talagang pumikit kahit sablit. Magpinsan sila, magkasama sa gutom. Pero unti-unti, magkaiba na ang nilalakaran nilang daan. Paglipas ng 5 taon, malaki na ang ipinagbago ng paligid at lalo na ng buhay ng magpinsang sina Eric at Alvin. Mas matangkad at mas batak na ang tatawan ni Eric mula sa araw-araw na pagkakargador sa palengke. Samantalang si Alvin, bihirang makita at kung magpakita man, laging bagong gupit, bagong sapatos at may hawak na cellphone. Kung noon ay magkasama silang nagkakalkal ng basura sa ilalim ng tulay, ngayon bihira na silang magkausap. Magkaibang mundo na ang kanilang ginagalawan. Eric, sigaw ni Alvin habang nakasakay sa isang motorsiklong may kulay itim at pulang bodykit. Uy, pre, tara, libre kita ng merienda. Napalingon si Eric mula sa pagbitbit ng tahon ng gulay. Nanlaki ang mata sa nakita. Alvin, tanong niya, medyo nag-aalangan. Sa'yo ba yung motor? Bumaba si Alvin, naka-jacket, may relo sa kamay at bagong gupit ang buhok. Hindi na ito mukhang batang kalye. Sa'kin na to pre, galing kay Boss Vic. Congressman Vicente, sa opisina na niya ako nagtatrabaho. Congressman? Kunot nung tanong ni Eric. Akala ko, di ba siya yung may sabungan, pasugalan, at mga koneksyon sa kung ano-anong racket? Sabat ni Alvin sabay tawa. Oo siya ngayon. Hindi nakaimik si Eric. Ramdam niyang hindi ito simpleng opisina lang. Peka, makinig ka muna, ani Alvin. Sa hirap ng buhay ngayon, anong silbi ng pagiging bayani kung butot balat ka na? Tingnan mo ko. Dati sabay tayong natutulog sa ilalim ng tulay. Ngayon, may motorsiklo na ako. Masarap ang kinakain. At bukod sa sahod ay may dagdan allowance pa. Allowance, ulit ni Eric. Sabay hinugot ni Alvin ang wallet at ipinakita ang bankbook. Ingnan mo to, halos 1,000,000 na ang ipon ko. Hindi makapaniwala si Eric. Alvin, paano mo nakuha lahat ng yan? Simple lang, pre. Sumama lang ako kay Congressman. Pumirma ng ilang papel, sumama sa ilang delivery, tumulong sa mga lakad. May mga bagay na di mo na kailangan tanungin. Basta gawin mo lang. May kapalit agad. Tahimik si Eric. Pumintig ang alaala ng kanyang lola. Ang boses nito sa huling gabi. Huwag kayong sasabak sa kasamaan. Alam kong iniisip mo yan, ani Alvin. Pero tol, wala namang masama kung tulong lang ang ginagawa natin. Tsaka, iniisip mo ba talaga na may pupuntahan ka pa dyan sa pagiging kargador mo? Hindi agad sumagot si Eric. Umupo siya sa bangketa, pinagmasdan ang daanan. Sa kabila, may batang umiiyak habang pilit ibinebenta ang panindang gulay sa mga dumadaan. Tingnan mo sila, Eric, dagdag ni Alvin. Gusto mo bang manatili kang ganyan? Habang buhay na gutom, habang buhay kang nasa ilalim? Mabigat sa dibdib ni Eric ang tanong.
pero mas mabigat ang alaala ng kanyang lola. Alvin. Malumanay na wika ni Eric. Salamat sa alok, pero hindi ko kaya. Napakunot ang noo ni Alvin. Ha? Pre, anong hindi mo kaya? Libre ka sa lahat, tol. Hindi mo na kailangang maghintay ng himala. Alam ko, sagot ni Eric. Pero hindi lahat ng pera ay biyaya. At hindi lahat ng mabilis ay tama. Luma na yang paniniwala mo, Eric. Sagot ni Alvin, halatang naiinis. Hindi to nobela. Totoong buhay to. Dito, matatalino ang nabubuhay, hindi mababait. Hindi ako mabait, tugon ni Eric. Pero ayokong maging alipin ng mali. Ayokong dumatin ang araw na hindi ko nakilala ang sarili ko. Pumawa si Alvin, may halong pangungutya. Kilala mo pa ba ako, tol? Ako pa rin to. Alvin, yung pinsan mong kasakasama noon sa pangangalkal ng bote. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon. At sa tingin ko, mas okay na to kaysa wala. Tumayo si Eric, nilapitan ang kanyang pinsan. Alvin, aniya, uhusgahan. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay. Pero ako, pinili kong lumaban sa paraan na alam kong tama. Kahit mabagal, kahit masakit. Kasi ayokong dalhin ang kasalanan ko habang buhay. Tahimik si Alvin. Hindi ko sinasabi na mas magaling ako sa'yo, dagdag ni Eric. Pero sana hindi mo makalimutan si Lola. Parang tinamaan si Alvin. Napatingin siya sa malayo. Walang imik. Matapos ang ilang segundo, isinuksok niya ulit ang bank book sa bulsa. Sabay sabing, ikaw ang bahala, Eric. Basta ako, hindi ko nababalikan ang gutom na yon. Sumakay siya muli sa motorsiklo. Humarurot palayo. Magkabilang direksyon ang nilakaran ng magpinsan. Si Alvin, papalapit sa anino ng kapangyarihan. Si Eric, nananatili sa liwanag ng aral. Habang binabalik-balikan ni Eric ang bawat salitang iniwan ng kanilang lola, si Alvin naman ay mas lalong nilulubog ang sarili sa isang mundong hindi na niya tiyak kung makakalabas pa siya ng buo. Hindi iyon simpleng pagtanggi lamang. Iyon ay ang simula ng unti-unting pagkakalayo ng kanilang mga kaluluwa. Madilim na ang palengke nang pauwi na si Eric mula sa palengke. Mabigat ang kanyang katawan mula sa pagbubuhat ng mga sako ng bulay buong araw. Amoy pawis siya. Putikan ang pantalon at halos hindi na makaangat ang tsinelas dahil sa kapal ng putik sa eskinita. Daanan na niya araw-araw ang gilid ng ilog, mabaho, may lumulutang na basura, at minsan ay may mga pusang nag-aagawan sa tira-tira. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang liwanag ang tumama sa kanyang paningin. Ano yon? Bulong niya sa sarili, napahinto sa paglalakad. Sa pagitan ng mga tuyong dahon at plastik sa tabing ilog, may munting nilalang na gumagalaw. Maliit lang, parang uod. Pero ang katawan nito ay may banayad na liwanag, hindi tulad ng alitaptap, kundi mas malambot, parang liwanag ng buwan. Lumuhod si Eric at marahang inilapit ang daliri. Hindi ito tumakbo o nagtago. Gumapang lang ito sa kanyang palad. Buhay ka? Tanong niya, bahagyang natatawa. Para kang uod na engkanto. Ramdam niyang hindi ito pangkaraniwan. Walang takot sa kanyang dibdib. Tanging pagkamangha. Napatingin siya sa paligid. Walang ibang tao. Tahimik ang gabi. Maliman sa tunog ng agos na tubig at alingaw-ngaw ng mga tricycle na dumaraan sa malayo. Kinuha niya ang walang lamang lata ng biskwit, yung pinagkainan nila ng kasama niyang trabahador, kaninang merienda. Balak sana niyang gawing alkansya iyon para sa mga barya niyang matagal-tagal na ring iniipon. Pero ngayong gabi, ibang gamit ang naisip niya. Maingat niyang inilagay ang uod sa loob. Nilagyan ng tuyong dahon at marahang usinara ang takip. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ka, bulong ni Eric. Pero kung kailangan mo ng bahay, dito ka na muna. Hindi niya alam kung bakit niyang ginawa iyon. Basta parang may pumilit sa kanyang kunin ito. Hindi takot ang naramdaman niya, kundi may halong lungkot at pag-asa na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkaraping ni Eric sa kanyang barong-barong, agad siyang nahiga sa banig. Mahina ang ilaw mula sa iisang bombilya.
at ang lumang electric fan ay umuugong ng malakas sa isang sulok. Sa tabi ng kanyang banig, naroon ang lata, tahimik pero hindi mawaglit sa kanyang paningin. Hindi siya sigurado kung totoo ang nakita niya kanina. Baka guni-guni lang. Pagod lang siguro siya, iniisip niya. Pero nang ipikit na niya ang kanyang mga mata, may biglang bumulong sa katahimikan ng gabi. Hindi malakas pero malinaw, tila dumaan sa hangin. Alagaan mo ako at aalagaan kita. Napadilat siya bigla. Kinilabutan ang kanyang buong katawan. Sinong? Tanong niya, agad na upo. Pinagmasdan ang paligid. Walang tao. Bukas ang pinto pero walang aninong dumaan. Tumingin siya sa lata. Tahimik ito. Pero naramdaman niya parang may presensya ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Naroon pa rin ang uod. Kumikislap ang katawan. Bahagyang gumagalaw. May nagsalita? Tanong ni Eric. Halos pabulong. Ikaw ba yon? Walang sumagot. Ngunit sa kanyang dibdib, parang may tinib pa rin siyang naririnig. Alagaan mo ako, aalagaan kita. Hindi boses sa tenga, boses sa isip. Maliit, mahina, pero malinaw. Napahawak si Eric sa dibdib niya. Hindi niya alam kung natatakot ba siya o naaaliw. Sa totoo lang, matagal na siyang walang kasama sa bahay. Matagal na rin siyang walang napapasaya. Kung isa kang engkanto o kung ano ka man, bulong niya. Hindi ko alam kung bakit ka napunta sa akin, pero sige, aalagaan kita. Hinaplos niya ang gilid ng lata. Maingat, parang kinakausap ang isang kaibigang bata. Baka ikaw ang sagot sa dasal kong matagal nang walang sagot. Dagdag niya, bahagyang napangiti. Hindi niya namalayang napapikit na siya, sa gitna ng pagod, sa gitna ng lungkot. Na yun lang siya nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. At sa gabing iyon, sa payak at tagpi-tagping barong-barong, isang munting uod ang nagsimula ng pagbagong hindi inaasahan ni Eric. Isang misteryo na magbubukas ng pintuan tungo sa mundong lampas sa gutom, lampas sa kahirapan, at lampas pa sa kung anumang maipapaliwanag ng tao. Dumating ang umaga at ang maninipis na sinag ng araw ay sumilip sa siwang ng dingding ng barong-barong. Puyat siya kagabi. Iniisip pa rin kung totoo ba talaga ang bulong na narinig niya mula sa lata. Sa tabi ng kanyang banig, naroon ang uod na tahimik lang na nakapulupot sa tuyong dahon. Siguro gutom ka na, wika ni Eric, habang dinudukot ang supot ng kanin na itinabi niya kagabi. Pasensya na tol, ito lang ang merienda natin. Nilagay niya ang ilang butil ng bigas sa loob ng lata at uling isinara. Napasandal siya sa dingding. Iniisip kung bakit parang kakaibang nilalang ang dumapo sa kanya buhay. Pagod na siya sa pagiging kargador at sa unang pagdakataon, may dumating na kakaibang misteryo sa kanyang buhay. Balik trabaho si Eric sa palengke. Sa buong maghapon ng pagbubuhat ng mga sako, hindi mawala sa isipan niya ang uod. Ang liwanag nito, ang bulong na tila boses sa kanyang dibdib. Totoo ba talaga ito o guni-guni lang? Nang makauwi siya, agad niyan tinungo ang lata. Binuksan niya ito at napansin niyang may bahagyang nawala sa kaning iniwan niya kaninang umaga. Kalahati pa ang natira, pero malinaw na kinain ng uod ang ilan. Napangiti siya, hindi dahil sa pagkaubos, kundi dahil napatunayang buhay na ang munting nilalang. Kinabukasan, pagbukas niya ng lata, halos malaglag siya sa pagkagulat. Ang mga tuyong dahon sa loob ay hindi na ordinaryong kayumanggi, naging kulay pilak. Kumikinang ang mga ito na parang sinad ng puwan. Naku po, halos pabulong niyang wika. Kinuha niya ang isa, mabigat, malamig sa palad, parang tunay na pilak. Hindi ako nananaginip, totoo to. Napatigil siya, napatingin sa uod. Ikaw ba ang may gawa nito? Tanong niya, pero syempre, walang sagot. Ang uod ay gumalaw lang ng bahagya, para bang ngumiti. Kinabukasan, dinala ni Eric ang ilan sa mga pilak na dahon sa alahero at laking gulat niya nang makumpirmang tunay ang mga ito. Nakakuha siya ng sapat na pera upang bumili ng isang sako ng bigas, isang tray ng itlog, ilang delata at mga bagong damit na ni minsan ay hindi niya naisip na makakabili siya. Sa wakas, nakaupo siya sa harap ng habag at kumain ng busog. At hindi lang iyon. Nakabili rin siya ng kutson para sa kanyang higaan.
Isang bagay na matagal na niyang pinapangarap simula pa noong natutulog pa siya sa manipis na banig. Habang nakahiga, napangiti siya. Salamat. Hindi ko alam kung anong klaseng hiwaga ka, pero isa kang biyaya sa buhay ko. Makalipas ang ilang araw, nagpasya si Eric na subukan kung tatanggapin ng uod ang ibang pagkain. Inuha niya ang kalahating piraso ng tinapay, tira nila ng kapwa kargador sa palengke, at marahang inilagay sa lata. Siguro sawa ka na sa kanin, wika niya, nakangiti. Subukan mo naman ito. Pinuno niya muli ng tuyong dahon ang lata bago niya isinara ang takip. Kinaumagahan, nang buksan niya ito, halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Ang mga dahon na nilagay niya kagabi ay nagbago ng anyo. Hindi na ordinaryo kundi kumikislap na ginto. Kumakalat ang liwanag nito na para bang araw ang sumisilip sa kanyang barong-barong. Diyos ko, napaupo siya sa gilid ng banig. Halos maluha sa gulat at tuwa. Kinuha niya ang isa at halos manginig ang kamay niya sa bigat nito. Ginto, totoo bang ginto to? Umupo siya ng matagal, nakatitig sa mga gintong dahon. May halong saya at kaba ang kanyang nararamdaman. Kung gugustuhin ko, kayang-kaya kong yumaman agad, sabi niya sa isip. Pero naalala niya ang bili ng kanyang lola, kaya hindi niya ginamit lahat. Ang iba'y ginamit lang para pang-ayos ng kanyang barong-barong. Pinagawa niya ang bubong na matagal nang may tagas at bumili ng ilang gamit sa bahay. Sa wakas, nakabili siya ng bagong kalan. Hindi na puro uling lang ang gamit niya, pati isang maliit na refrigerator at electric fan upang guminhawa ang kanyang araw-araw. Hindi rin niya nakalimutang magtabi ng pera sa bangko. Para sa kanya, mahalagang may ipon, lalo na't hindi niya alam kung hanggang kailan tatagal ang hiwagang ito. Sa simpleng paraan, nagsimula siyang magkaroon ng payapang buhay na dati pinapangarap lang niya. Ngunit higit sa lahat, nagdesisyon siyang tumulong sa ibang batang lansangan. Isang araw, nakita niya ang 3 bata sa ilalim ng tulay. Pawis at putik-putik, nag-aagawan sa plastik na may lamang kanin. Lumapit siya. "Uy mga bata," wika niya. "Anong size ng tsinelas nyo?" Nagkatinginan ang mga ito, nagulat. "Wala po kaming tsinelas, kuya," sagot ng isa. Napangiti si Eric. "Sige, halika kayo. Bibilhan ko kayo." At hindi lang sila, pati ibang batang kalye sa paligid ay binilhan niya ng tsinelas at simpleng damit. May kasama pang tinapay at juice. "Salamat po Kuya Eric," sabay-sabay nilang sigaw. Habang pinagmamasdan sila, napangipi si Eric. Sa isip niya, parang nakikita ko ang dati kong sarili, pero ngayon, ako na ang nagbibigay. Kinagabihan iyon matapos niyang magbahagi sa mga bata. Nakahiga siya sa kanyang bagong kutson, tahimik, ngunit may kakaibang bigat sa kanyang puso. Oo, masaya siya, pero sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang lungkot. Kung nandito lang sana si Lola. Sa panidlip niya, unti-unting nagbago ang paligid. Nakita niya ang lumang bahay nila dati, maliwanag, payapa. At doon, nakaupo sa papag, si Lola Miling. "Lola!" Halos sigaw niya, sabay lapit at yakap sa matanda. Ngumiti si Lola, banayad at may lambing. "Apo, ang laki mo na. Mabuting ginagawa mo." "Lola, totoo ba to?" tanong niya, mangiyak-ngiyak. "Yung uod, yung pilak at ginto, ikaw ba ang nagpadala nito?" Hinaplos ni Lola ang kanyang pisngi. "Hindi ko na kailangang sagutin yan. Ang mahalaga, apo, ay ang paraan ng paggamit mo sa biyayang nasa kamay mo." "Pero Lola," umiiyak si Eric, "natatakot po ako. Paano kung magkamali ako?" Huminga ng malalim ang matanda. "Apo, tandaan mo, gamitin mo ito para maging ilaw sa iba at hindi apoy na nakakasunog. Ang totoong yaman, kapag ipinahagi, ay nagiging liwanag. Pero kapag inangkin at inabuso, ito'y nagiging apoy na mapanira." Tumahimik si Eric, pinahid ang kanyang luha. "Lola, pangako po, hindi ko po ito aabusuhin. Hindi ako magiging alipin ng yaman. Tutulong ako sa iba, gaya ng tinuro nyo." Ngumiti si Lola at unti-unting nadlaho sa liwanag. Nagising si Eric kinabukasan. May yuha pa sa kanyang pisngi. Huminga siya ng malalim, saka tumingin sa lata. "Salamat Lola," bulong niya. "Salamat sa paalala. Hindi ako maliligaw." At mula sa araw na iyon,
Ginamit ni Eric ang bawat piraso ng pilak at ginto hindi lang para sa sarili, kundi para maging ilaw din sa iba. Sa gitna ng simpleng pamumuhay, nagsisimula ng umusbong ang isang bagong kwento, kwento ng hiwaga, pasasalamat, at pag-asa. Lumipas ang ilang buwan mula nang magsimula ang kakaibang hiwaga sa buhay ni Eric. Sa lahat ng biyayang natanggap niya mula sa uod, maingat niyang tinatandaan ang bilin ng kanyang lola. Gamitin ito para maging ilaw at hindi apoy na nakakasunog. Hindi siya naging magarbo. Imbes na puro sarili ang isipin, nagplano siya kung paano makakatulong habang unti-unting inaayos ang kanyang buhay. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang maliit na bahay at pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa kalsada, bigla niyang naalala ang gutom at pagod na pinagdaanan niya noon. Naalala niya kung paano siya at ang pinsang si Alvin ay natutulog sa ilalim ng tulay, walang makain at walang pangarap kundi makaligtas sa bawat araw. Napabuntong hininga siya. Kung may negosyong makakapagbigay ng trabaho at pagkain, bulong niya sa sarili. Hindi na sana mararanasan ng iba ang dinanas ko. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa palengke, nadaanan niya ang isang lumang pwesto na dating tindahan ng tinapay. Sarado na ito, sira na ang bubong at makapal ang alikabok sa mga bintana. Sayang tong lugar na to, wika ng isa sa mga tindaran nakatayo sa harap. Dati, dito kami bumibili ng pandesal, pero simula nang magsara, wala na. Ang mga bata, wala nang murang tinapay sa umaga. Napatigil si Eric. Magkano kaya kung uupahan ito? Tanong niya. Nagkatinginan ang mga tindera. Mura lang siguro, kasi wala namang interesadong kumuha. Sino ba namang mangungupahan sa ganyang lumang pwesto? Ngumiti si Eric. Ako po. Sa loob ng ilang linggo, gamit ang ilang gintong dahon na maingat niyang ipinapalit, ipinagawa niya ang lumang tindahan. Pinapinturahan niya ito ng puti at asul, inayos ang pugon at bumili ng gamit pang panaderya. Hindi marangya pero maaliwalas at malinis. Nang malapit na ang pagbubukas, tinawag niya ang ilang binata at dalagang na nangangalakal pa rin sa basura. Ngayon, nasa tamang edad na sila at handa nang magsimula ng bagong buhay. Mga kasama, sabi niya, kailangan ko ng mga katuwang. Gusto niyo bang magtrabaho sa panaderya? Napatigil sila, hindi makapaniwala. Trabaho kuya? Tanong ni Lito, ang pinakamatanda sa kanila. Ibig sabihin, may sahod kami? Totoo ba to? Totoo, sagot ni Eric, sabay ngiti. Tapos na ang buhay niyo sa kalsada, wala nang pamumulot ng bote o paghingi ng tira. Dito, may maayos kayong trabaho, may suot na uniforme, may sahod, at siguradong may makakain araw-araw. Nagtakipan ng mukha ang ilan, pigil ang luha. Kuya Eric, hindi namin akalaing mararanasan namin to. Maraming salamat po. Hindi ninyo kailangang magpasalamat, sagot ni Eric. Ang mahalaga, sabay-sabay tayong bumangon. Hindi ko kayang mag-isa, pero kung magtutulungan tayo, lalaki at tatatag ang ating panaderya. Nam araw ng pagbubukas, maaga pa lang ay nakapila na ang mga tao. Amoy na amoy ang mga bagong lutong tinapay na umaabot hanggang kanto. Magkano ang pandesal nyo, iho? Tanong ng isang matandang babae. 3 piso lang po kada piraso, nay, sagot ni Eric. 3? Ang mura naman! Sa iba, doble ang presyo. Gusto ko pong makakain ang lahat, lalo na ang mga bata, wika ni Eric. Hindi dapat hadlang ang pera para lang makatikim ng mainit na tinapay. Isang batang babae ang sumilip sa bintana ng panaderya. Namamangha itong nakatingin sa mga bagong lutong tinapay. Gusto mo ba ng tinapay? Tanong ni Eric. Napansin ang pananabik sa mga mata ng bata. Umiling ito, mahina ang boses. Wala po akong pera, Kuya Eric. Ngumiti si Eric at iniabot ang isang mainit na pandesal. Halika na, tanggapin mo. Wala itong bayad. Pag-abot niya, napansin niyang nakasilip din sa di kalayuan ang ilang bata. Kaya't muling nagsalita si Eric. Oh, heto, marami pa yan. Dalhin mo rin para sa mga kapatid at kalaro mo. Namilog ang mata ng batang babae.
halos hindi makapaniwala. Talaga po, Kuya Eric? Oo, sagot ni Eric. Nakangiti. Mas masarap kumain kapag sabay-sabay. Agad siyang tumakbo papalayo, yakap-yakap ang tinapay, at sumigaw, "Mga kapatid, kalaro! May tinapay tayo galing kay Kuya Eric." At mabilis na kumalat ang balita. Ang panaderya ni Eric ay hindi lang tindahan. Ito'y naging simbolo ng malasakit at pag-asa. Minsan, isang tricycle driver ang lumapit sa kanya matapos bumili. "Eric," sabi ng driver, "kung lahat ng negosyante ay kagaya mo, wala nang magugutom. Hindi lang dahil mura ang tinapay, kundi dahil may puso ka." Napangiti si Eric. "Hindi lang ako negosyante. Isa lang akong taong nakatikim ng gutom, kaya alam ko kung anong kailangan ng tao." At mula noon, hindi lang amoy ng tinapay ang sumisikat tuwing umaga, kundi ang pangalan ni Eric na kilala na ngayon sa kanilang baryo bilang kuya ng mga batang lansangan. Lumipas ang 2 taon, dahil sa sipag, tiyaga at malasakit, mabilis na lumabo ang panaderya. Dumagsa ang mga mamimili at sa tulong ng kanyang mga tauhan, nakapagbukas si Eric ng 4 na sangay sa iba't ibang baryo. Isang gabi, nagtipon ang lahat ng empleyado sa unang panaderya upang magpasalamat sa kanya. Mahigit 30 na sila ngayon, mga dating batang lansangan, tindera at tricycle driver na nabigyan ng pagkakataong magbago ng buhay. Kuya Eric, panimula ni Lito, na ngayoy naging tagapamahala ng isa sa mga sangay. Hindi kami magsasawang magpasalamat sa inyo. Kung wala kayo, baka hanggang ngayon palaboy pa rin kami. Pero ngayon, may marangal na trabaho kami at may pagkain at pera kaming naiuwi para sa mga pamilyang umaasa. Dahil sa inyo, hindi lang buhay namin ang nagbago, pati kinabukasan namin. Tumayo si Eric, hawak ang isang baso ng tubig. "Mga kapatid, ako ang dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi lalaki ang panaderya. Tandaan nyo, hindi ako boss dito. Katuwang ninyo ako. Pantay-pantay tayo." Nagpalakpakan sila at may ilan pang napaiyak. Lumapit si Maria, isa sa mga babaeng dating nagtitinda ng sampagita. "Kuya, nati iniisip ko wala na akong mararating. Pero dahil sa inyo, may trabaho ako at nakapag-aaral na rin ang kapatid kong babae. Hindi lang kayo amo, parang nakakatandang kapatid kayo para sa amin." Hindi napigilan ni Eric ang maluha. "Basta't mangako kayo, kung ano ang natanggap nyo rito, ipapasa nyo ring balang araw sa iba." Sa wakas, nakapagpatayo si Eric ng sariling bahay. Hindi mansyon, pero matibay, maluwag at maayos. May sala, kusina at 2 kwarto. Sa bakuran, nagtanim siya ng gulay at ilang puno ng mangga. Isang gabi, habang nakaupo siya sa terasa, dumating ang isa sa kanyang empleyado. "Kuya Eric," wika nito, "bakit hindi kayo bumili ng malaking bahay o mamahaling sasakyan? Kaya nyo naman." Ngumiti si Eric. "Hindi ko kailangan ng marangya. Ang mahalaga, may tahanan akong matatawag na akin at may sasakyan akong magagamit para sa negosyo." Mayroon siyang isang pick-up na sasakyan na ginagamit para maghatid ng tinapay sa iba't ibang sangay. Minsan din, ginagamit niya ito para magsakay ng mga batang lansangan at isama sila sa pamamasyal. Habang nagmamaneho, hinayaan niyang haplusin ng hangin ang kanyang mukha. Napangiti siya at bumulong. "Salamat Diyos sa paggabay at sa bagong buhay. At salamat din sa iyo, munting kaibigan, sa mga biyayang hindi ko akalaing darating sa tulad kong galing sa hirap." Sa loob ng bahay, naroon pa rin ang kanyang lata at ang uod na nakapulupot sa tuyong dahon. Madalas, sa gabi bago siya matulog, kinakausap niya ito. "Hindi ko alam kung paano ko matutumbasan lahat ng binigay mo sa akin," bulong niya. "Pero ipinapangako ko, hindi ko ito aabusuhin. Habang may hininga ako, gagamitin ko to para tumulong." At tila ba, may maliit na tinig na sumasagot sa kanyang isip. "Dahil pinili mong maging ilaw, hindi ka mawawala sa daan." Napangiti si Eric at tumingala sa langit. Sa gitna ng tagumpay, nanatiling mapagpakumbaba ang kanyang puso. Isang araw, mainit ang ulo ni Congressman Vicente habang nakaupo sa loob ng kanyang opisina
sa isang mamahaling upuwang yari sa imported na kahoy. Sa mesa niya'y nakalatag ang isang artikulo mula sa lokal na dyaryo. Dating kargador, tagumpay na negosyante, kilalanin si Eric, ang kuya ng mga batang lansangan. Eric, bulong niya habang sinisindihan ang kanyang yosi. Pangalan pa lang, nakakairita na. Isang basurero, biglang yumaman, tapos ginagawang bayani sa dyaryo. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Alvin. Suot niya ang formal na polo na binili ng opisina. Malinis, makinis at mamahalin. Ngunit sa ilalim ng magarang panlabas, kabado siya. Pawisan ang kanyang palad at tila may bumigat na bato sa kanyang dibdib. Ano? Sabi ni Vicente habang umuusok ang ilong. Kamag-anak mo raw yang si Eric. Opo, Congressman. Pinsan ko po. Sabay kaming lumaki sa lansangan. Mainat ang tono ni Alvin. Magaling, tamang-tama. Gusto kong malaman ang sikreto. Saan galing ang pera niya? Sino ang nasa likod niya? May humahawak ba sa kanya? Droga ba yan? Racket? Bakit bigla siyang yumaman? Tumindig si Congressman Vicente. Tinuro si Alvin. Ikaw ang gagamitin ko. Bumalik ka sa kanya. Kunin mo ang tiwala niya. Alamin mo ang kanyang sekreto. Pero nag-atubili si Alvin. Kakaiba siya, Congressman. Mabait. Hindi tulad natin. Gago. Singhal ni Congressman Vicente. Kung mabait siya, bakit siya biglang yumaman? Huwag mo akong ginagago. Lahat ng yumayaman ng mabilis sa bansang to, may bahid ng dumi. Alamin mo kung anong dumi ang sa kanya. Tumamo si Alvin, bagamat ramdam niyang may bumabagabag sa loob niya. Hindi lang utos ang dala niya, kundi paninindigang kailangang banggain. Isang hapon, habang abala si Eric sa pagbibilang ng kita sa likod ng kanyang panaderya. Isang pamilyar na tinig ang tumawag. Tol, napalingon si Eric. Doon, nakatayo si Alvin. Malinis ang gupit, pero bitbit ang parehong ngiping matagal niyang hindi nakita. May hawak pa itong iced coffee galing sa isang kilalang coffee shop. Alvin? Oo, ako to. Binalikan kita. Anang binata, sabay abot ng kape. Pasensya ka na sa huling pag-uusap natin. Medyo mainit lang ulo ko noon. Tahimik si Eric. Hindi agad sumagot. Ngunit sa puso niya, bumangon ang alaala ng kanilang kabataan. Magkasama sa ulan, sa gutom, sa hirap. Mga gabi ng gutom na sabay nilang tiniis. Mga gabing nagkakasya sa isang piraso ng tinapay. Pumasok ka, ani Eric sa wakas. Tinanggap ang kape. Kamusta ka na? Maayos naman, sagot ni Alvin. Naiisip kita palagi. Lalo na nung nakita ko ang panaderya mo sa Dario. Sabi ko, yun ang pinsan ko. Si Eric, hindi lang basta yumaman, tumutulong pa. Hindi ko ginusto ang yaman, sagot ni Eric. Gusto ko lang na hindi na muling maranasan ng iba yung naranasan natin dati. Tumupo sila sa likod. May mainit na tinapay sa pagitan nila. Tahimik silang kumain, pero sa isip ni Eric, may matatanong. Bakit ka bumalik, Alvin? Tanong niya. Napakamot ng ulo si Alvin. Gusto ko lang bumawi. Gusto kong maging bahagi ng ginagawa mo kung papayagan mo ako, kahit simpleng tagabuhat lang. Napangiti si Eric. Hindi mo na kailangang magbuhat. Pwede kang magsimula bilang katuwang ko sa panibagong sangay. Pero Alvin, bakit kung may tinatago ka, mas mabuting sabihin mo na agad, hindi ako galit. Pero ayokong may lihim sa pagitan natin. Wala, agad na sagot ni Alvin. Wala, tol. Pangako. Ngunit sa ilalim ng ngiti ni Eric, kumakabog ang dibdib niya. Isang bahagi ng puso niya nasisiyahan sa pagbalik, pero isa ring bahagi ang natatakot. May kutob siyang may masamang pakay ang kanyang pinsan. Ilang linggo ang lumipas. Masaya sa paningin ng iba ang muling pagsasama ng magpinsan. Si Alvin ay tila masipag, maaasahan at palakaibigan sa mga empleyado. Ngunit sa gabi, kapag mabisa siya, tila may bumubulong sa kanyang konsensya. Dumarating ang alaala ng kanilang lola, ang sermon nito sa gabi ng pagkamatay nito. Huwag mong hayaang lamunin ka ng apoy, apo. Isang gabi, habang hinihintay ni Eric na lumamig ang kape sa kanyang lamesa, pinakain niya muli ang uod. Kinuha niya ang kapirasong tinapay, pinunit-punit at inilagay sa lata. Umilaw ang katawan ng uod.
at unti-unting naging ginto ang mga dahon sa loob. Ang hindi niya alam, nasa may bintana si Alvin, tahimik na nakasilip. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala. Hindi ito karaniwang ginto. Hindi ito padala ng sindikato. Ito ay hiwaga. At sa kanyang isip, pumasok ang tinig ni Congressman Vicente. Alamin mo ang sikreto ng pinsan mo. Kinabukasan, walang paalam, bumalik siya kay Congressman Vicente sa loob ng kotse. Hindi pa man siya nauupo ay nagsalita na agad ang politiko. Ano? Anong meron sa kanya? May nilalang boss, uod, pero hindi basta uod. Kapag pinapakain, naglalabas ng pilak, minsan ginto. Engkanto? Opo sir, hindi ko maipaliwanag, pero totoo to. Wala siyang koneksyon sa droga o sugal, may kapangyarihan siya, at yun ang pinagmulan ng lahat ng pera niya. Tumawa si Vicente. Mas gusto ko to kaysa droga. Alamin mo kung saan niya tinatago. Kukunin natin yan. Bihira ang ganyang klase ng kapangyarihan. Kapag nakuha ko yan, wala nang makakapigil sa akin. Madaling araw ng Sabado. Madilim ang paligid. Isang itim na van ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng panaderya. Patay ang ilaw ng sasakyan. Bumukas ang pinto sa likod at bumaba ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na jacket. Tahimik, walang ingay kundi ang mahihinang yabag ng sapatos sa sementadong kalsada. Tuwing weekends, sa likod ng panaderya, natutulog si Eric sa lumang sopa. Bago siya pumikit, pinakain niya ng kaunting tira ng karneng baka ang uod. Habang umunguya ito, tila kakaibang liwanag ang kumuslap sa katawan ng nilalang, mas matalim, mas pulang-pula kaysa sa dati. Baka gutom lang, bulong ni Eric noon. Konti lang naman yan, hindi niya inakalang may mangyayari. Tahimik ang gabi, ngunit biglang crash! Isang salamin ang nabasag. Napamulagat si Eric. Mabilis siyang tumayo. Sa isang iglap, naramdaman niyang may kakaibang presensya sa paligid. Hindi ito simpleng magnanakaw. Muling may narinig siyang mga yabag. Mabilis, mabigat, may koordinasyon. Hindi galaw ng ordinaryong lasing o bata. May kasamang bigat at galaw ng taong sanay sa sapilitang paglusob. Napatingin siya sa gilid ng lamesa. Nandon ang lata. Agad na bumalik ang mga huling araw sa kanyang isip. Ang bigla ang pagsulpot muli ni Alvin, ang kakaibang mga tanong nito tungkol sa panaderya, ang paglalim ng titig nito sa kanya noong isang gabi, at ang kutob. Napakabigat ng dibdib ni Eric habang nilapitan ang lata. Hindi pwede, bulong niya habang dinampot ito. Hindi ko sila hahayaang kunin ka. Sa isang iglap, laking gulat ni Eric nang biglang lumaki ang uod. Tumaba, humaba at sa harap mismo ng kanyang mga mata. Unti-unting naging isang dambuhalang ahas. Kumikinang ang katawan nito, may balingkinitang pilak at gintong guhit sa likod, at mga matang tila nasusunog sa galit. Hindi niya alam na ang karne ang dahilan ng pagbabagong ito. Ngayon love niya masaksihan ang ganitong anyo, nakakatakot, makapangyarihan, at ganap na hindi inaasahan. Bumukas ang pinto. 5 lalaki ang pumasok, armado ng baril. Aking ngayang lata, sigaw ng isa. Ngunit sa halip na matakot, hinarap sila ng ahas. Sa isang iglap, sumugod ito. Mabilis, matalim ang galaw at may halakhak ng panganib sa bawat bigwas ng buntot. 1, 2, 3, nagtilian ang mga tauhan habang tinatalsik sila ng ahas sa mga dingding. Ang 2 ay napaurong at halos bumapang palabas ng pinto, nanginginig at umiiyak. Walang may sabi sa atin na may gantong halimaw. Diyos ko, hindi to normal. Umalis na tayo rito. Ano yon? Demonyo ba yon? Hindi nakagalaw si Eric. Nanginginig ang puhod, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kabiguan. Napakain ko siya ng karne, bulong niya. Naging ahas siya at hindi ko alam. Palabas ang ahas sa pintuan. Biglang bumuhos ang ulan. Sa isang iglap, dumila ito sa tubig ulan. At sa isang iglap ding, unti-unting lumiit, lumiwanag at bumalik sa dating anyo bilang uod. Bumagsak si Eric sa sahig. Basang-basa, hawak ang lata. Huwag mo na uulitin yon, bulong niya. Pasensya na. Natakot ako.
Tila tumango ang uod. Kumikislap pa rin ang katawan, pero muli itong napayapa. Isinara ni Eric ang lata at niyakap ito. Sa kanyang dibdib, bumalik ang bigat ng pangako. Ang biyaya ay may kasamang pananagutan. Ilang araw ang lumipas, tahimik sa Panaderia. Naglinis si Eric ng mga sirang gamit at inayos ang pugon. Ngunit sa kanyang loob, may kirot na hindi niya maintindihan. Parang may paparating. Isang umaga, habang nagpapahinga siya sa isang bangkong kahoy, dumating ang isang matandang lalaki. Mahaba ang balbas, kulay abo ang buhok at may dalang baston. "Ginoo, anang matanda, mautubig ba kayo?" Tumango si Eric, agad tumayo. "Opo, sandali lang po." Nang bumalik siya, may dala ng baso ng tubig, pero wala na ang matanda. Sa halip, isang bagay ang agad niyang napansin. Ang upuang kahoy na inupuan nito ay nasusunog. May apoy na unti-unting lumiliyab sa gitna ng bangko, tila galing sa ilalim. Walang papel, walang posporo, walang kahit anong dapat magliyab, pero naglalagablab ito. Nilapitan niya ito, hawak pa rin ang baso ng tubig, at mabilis na ibinguhos apoy. Napawi ang liwanag, ngunit nanapili ang maitim na marka. Animoy sunog, na palatandaan ng isang hindi maipaliwanag na bisita. Tumingin siya sa paligid. Walang aninong umalis, walang yabag, walang hangin, at mula sa kanyang dibdib, tila may bulong. Ang totoong yaman, kapag ibinahagi ay nagiging liwanag, pero kapag inangkin at inabuso, ito'y nagiging apoy na mapanira. Kinabukasan ng 4:00 ng madaling araw, nanginginig ang kamay ni Congressman Vicente habang hawak ang cellphone, pawisan ang noo, basang-basa ang polo, kahit malamig ang silid. Sunod-sunod ang tawag, sunod-sunod ang balita. "Boss, yung sabuman, nasunog. Sir, yung bodega natin sa Valenzuela, abo na lang, pati yung warehouse sa Batangas." Sumiklab din kagabi. "Hindi lang yan, boss. Yung mga accounts natin, na fees, wala ng pondo." Hindi siya makapaniwala. Isang gabi lang ang lumipas, isang iglap lang. Lahat ng itinayo niya sa loob ng 20 taon, wala na. Tumayo siya. Nilapitan ang bintana. Mula roon, tanaw niya ang makapal na usok na tila itim na ulap ng sumpa sa kalangitan. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ano ang nangyayari sa akin? Paglipas ng ilang oras, tahimik na ang buong bahay. Wala na ang mga dating tauhan. Wala na ang mga alalay, mga driver, mga sekretarya. Lahat naglaho na parang bula. Wala ni isang nagpaalam. Ni isang nagtanong kung ayos lang siya. Sa sahig ng kanyang opisina, nakalatan ang dyaryo ng nakaraang linggo. Eric ang kuya ng mga batang lansangan. Negosyanteng may puso, initigan niya ang larawan ng binatang nginginikitan ng mga bata. May hawak na tinapay. At may katahimikang hindi niya kailanman naranasan kahit mayaman siya. Pinunit niya ang dyaryo at isiniksik sa basurahan. Walang kwenta ang malasakit, bulong niya. Kapag hindi mo hawak ang takot ng tao, wala kang tunay na kapangyarihan. Ngunit sa puso niya, may ibang damdaming gumapang, hindi galit, hindi lang takot, kundi isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, pangumulila. Samantala, sa isang maliit na tindahan ng lugaw, tahimik na nakaupo si Alvin. Hindi siya kumakain, nakatingin lang sa mangkok. May ilang araw na rin siyang hindi nakakatulog. Hindi dahil sa kaba ng pagkabuko, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Kung hindi ko sinabi kay Congressman Vicente, kung hindi ako nag-imbestiga, baka hindi nangyari to. Bumalik sa alaala niya ang gabing nakita niya ang uod, ang liwanag, ang ginto, ang himala, at ang mukha ni Eric, hindi nagmamayabang, hindi mapang-abuso, tahimik lang, mapagpakumbaba. Tumayo siya at naglakad. Mula sa tindahan, tumuloy siya sa Panaderia. Doon niya nahanap si Eric sa harap ng pugon, pawisan pero kalmado. "Tol," mahina niyang tawag. Lumapit si Eric. Tiningnan siya, walang halong galit, pero may tanong sa mga mata. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Eric. Huminga ng malalim si Alvin. "Patawad, Tol. Ako ang nagsumbong. Ako ang naging tulay nila. Ako ang dahilan kung bakit pinasok ka ng mga tauhan ni Vicente." Tahimik si Eric. Hindi siya agad sumagot. "Hindi ko alam ang lahat."
Dagdag ni Alvin, halos mangiyak. Akala ko, madali lang. Akala ko wala namang mawawala. Pero mali ako. At higit sa lahat, ikaw ang nasaktan. Ikaw ang niloko ko. Lumapit si Eric. Iningnan siya sa mata. Bakit mo ito ginawa? Tanong ni Eric. Tahimik ang tinig, ngunit may bigat. Napayuko si Alvin. Nasilaw ako sa pera at kapangyarihan. Nalihis ako sa tamang landas. Akala ko, yon ang sagot sa lahat ng hirap natin noon. Pero mali ako. Tama si Lola sa lahat ng pangaral niya. At ikaw ang sumunod sa kanya. Hindi ko naintindihan noon kung bakit ka tumutulong kahit walang kapalit. Ngayon alam ko na. Tahimik si Eric sandali, saka tumingin sa kanya. Ang tunay kong lihim, sabi niya. Hindi yung uod, kundi yung tiwalang binigay sa akin ng mga taong naniwala. At yon ang pinakaayaw kong sirain. Namumuo ang luha sa mata ni Alvin. Kung tatanggapin mo pa ako, kahit tagalinis lang, babawi ako. Ngumiti si Eric. Hindi mo kailangang hintayin ang kapatawaran ng iba para bumangon. Nagsisimula yon sa desisyon mong hindi mo na uulitin ang mali. Napayuko si Alvin at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gumaan ang dibdib niya. Lumipas ang buwan. Patuloy na lumago ang panagerya ni Eric. Nakapagtayo siya ng panglimang sangay, ngunit hindi siya kailanman naging gahaman. Ang presyo ng tinapay nanatiling abot kaya. Ang mga empleyado puro dating batang lansangan, sampagita vendor. Ngayon ay may sarili ng bahay, may ipon at may danggal. Si Alvin, isa na siyang tagapanasiwa ng outreach program ni Eric para sa mga batang walang tahanan. Araw-araw, siya ang naghahatid ng tinapay sa mga ampunan, estero at lansangan. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag ikaw na ang nagbibigay. Minsan niyang nasabi kay Eric. Ngumiti lang si Eric. Masarap, pero mas masarap kapag alam mong galing sa totoo. Sa kanilang tahanan, nandoon pa rin ang lata. At sa loob nito, ang maliit na uod, tahimik payapa. Tuwing gabi, kinakausap ito ni Eric, hindi na bilang tagatanggap ng ginto, kundi bilang kaibigang nagbigay liwanag sa buhay niya. Isang gabi, habang nakaupo si Eric sa terasa ng kanyang bahay, hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Inilabas niya ang lata. Maingat niya itong binuksan at tiningnan ang maliit na uod na nakapulupot sa tuyot gintong dahon sa loob. Kaibigan, bulong ni Eric, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Dahil sa'yo, nagbago ang takbo ng buhay ko. Pero higit pa sa ginto o kayamanan, ang pinakamahalagang biyayang binigay mo ay ang pagkakataong mamuhay ng may saysay. Dumukaw ang uod mula sa loob ng lata. Kumikislap ang katawan nito sa ilalim ng mahinang ilaw. Kung hindi ka dumating, baka hanggang ngayon kargador pa rin ako. Pagod, gutom at walang pag-asa. Pero binigyan mo ako ng bagong landas. Isang landas kung saan ang tunay na yaman ay hindi lang iniipon, kundi ibinabahagi sa mga nangangailangan. At yon ang pinili ko. Maya-maya, dumaan si Alvin sa gilid ng bahay. Bit-bit ang mga harinang gagamitin para sa mga tinapay bukas. Kumaway ito. Tol, mauna na akong matulog sa'yo ha. Maaga pa ulit tayo bukas, biro niya. Mumiti si Eric. Sige, matutulog na rin yan ako. Pagkaalis ni Alvin, muling tumingin si Eric sa uod. Salamat sa lahat. At kung may araw man na mawala ka, dala ko na ang aral mo. Maingat niyang isinara ang lata. Inilagay ito sa ilalim ng ilaw sa sala. At sa gabi ng katahimikan, habang sumasayaw ang liwanag muli sa liwanag sa lampshade, pumikit si Eric at sa puso niya ay isa lang ang bulong. Ang totoong yaman, kapag ibinahagi, ay nagiging liwanag. Pero kapag inangkin at inabuso, ito'y nagiging apoy na mapanira. At ang tunay na yaman ay hindi kayang sukatin ng timbang o halaga. Ito'y nasa puso ng taong marunong magmahal, magpatawad at mamuhay ng may saysay.